Okay, so may dalawa. Pero before tayo pumunta doon, meron tayo munang kailangan tandaan, which is ito. Napaka-importante nito, no? Each adjusting entry daw ay dapat may isang balance sheet account at may isang income statement account. Okay? Ang adjusting entry kasi parang journal entry lang din yan. Meron yung debit, meron yung credit. Okay? Pero sa debit at credit na yon, dapat may at least isang balance sheet account, which is, ano ba yung mga balance sheet accounts natin? We have the assets, the liabilities, and the equity. Okay? Mga accounts under assets, liabilities, and equity ay, ayun, yun yung applicable. And yung isa naman ay income statement account daw dapat. Okay, ano ba yung mga income statement accounts natin? We have the revenues and expenses accounts. Okay? So again, each adjusting entry ay dapat may at least, okay, at least one balance sheet account and one income statement account. Okay? So next, meron tayong dalawang type of adjustment, the deferral and the accrual. Pag deferral daw, may dalawang may dalawang idea, no? Dito muna tayo sa deferral. Meron dalawang idea yan. It is a more on about expenses and revenue. Okay? Si deferral, an expense already paid but not yet incurred. Ano yung ibig sabihin nun? Nagbayad ka na for a certain expense. Okay? Pero hindi mo pa siya nagagamit. Kasi you are planning to use it in the future pa. Okay? So, ano yung example nun? Ang example ay prepaid insurance, supplies, depreciation. Pag prepaid insurance, di ba, nagsasubscribe tayo sa insurance. For example, 1 year na period of insurance. Pero gagamitin pa natin siya. For example, ngayon ay July, no? July ngayon. Pero gagamitin pa natin itong insurance na to sa ano ba nga? July, August. Sa August pa. August. Okay, ayaw gumana ng ating pen. August 2024. Okay? 2024. Ay, mali. Sorry. Ulit. Yan. Si July ngayon, pero gagamitin mo yung insurance ng August 2024 hanggang July 2025. Okay? July 2024 ngayon, pero yung insurance na sinubscribe mo ay for August 2024 to July 2025 pa. Okay? That's deferral. Nabayaran mo na yung insurance, pero hindi mo pa siya na-i-incur. Okay? Kailangan dumaan muna yung period ng August 2024 to July 2025 bago mo siya magamit. So, deferral. Pag expenses yon. Pero pag revenue naman, iba pang example, we have supplies din. So, supplies. Bumibili tayo ng supplies, pero hindi pa rin naman natin nagagamit agad, di ba? Kasi nakatambak pa siya. So, let's consider din as deferral. Depreciation is also deferral. Kasi, kunwari, bumili tayo ng equipment. Okay? Bumili tayo ng equipment. Yan. Sa equipment natin, no, hindi pa naman natin siya agad magagamit kasi ini-store pa natin yan. Minsan, di ba? So, kailangan pa i-unwrap yan sa box bago pa natin magamit. So, ganun siya. Okay? That's deferral. Already, pag expenses, already paid, but not yet incurred. Not yet incurred. Okay. So, burahin lang natin to para magkaroon tayo ng space pa. What about pag revenues na? Pag revenues naman, already collected but not yet earned. Okay? Ibig sabihin, na-collect na natin yung bayad ni customer, pero hindi pa natin nagagawa yung service or na-deliver yung product na kapalit nung bayad na yun. Okay? Again, collected. Pag sinabing collected, yun yung about sa payment. Okay? Already collected but not yet earned. Ibig sabihin ng earned ay na-perform na natin yung service in exchange for the payment. Okay? Excuse me. Example niyan ay mga subscriptions. Okay? Pero, ano pa ba yung mga ibang example? Yan.
Kasi wala siyang certain example. Pero ang idea lang talaga niyan is advance payment ni client. Okay? Advance payment ni client. Yan. So, that's deferral. Okay? Pag accrual naman, again, meron tayong expense and meron tayong revenue. Pag expense, kabaliktaran lang ng deferral. Na-incur mo na siya, pero hindi mo pa bayad. Okay? Already incurred but not yet paid. Anong example niyan? We have electricity bill. Or electricity. No? So, utilities din yan. Example of utilities, electricity. Nagamit mo na pero hindi mo pa nababayaran. Okay? Kasi binibill pa tayo at the end of the month. Okay? Or kung hindi man at the end of the month, at the start of the following month. Pero ang binil sa atin ay yung month before. Okay? So, ganun siya. Pag revenue naman, already earned but not yet collected. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin na perform mo na yung service or na deliver mo na yung product pero hindi pa nababayaran ni customer. Okay? Or ni client. Yan. So, yun yung pagkakaiba ni deferral at saka ni accrual. Vice versa lang silang dalawa, no? Or magkasalungat sa isa't isa. Okay. So, meron tayo sa pagre-record kasi, no, meron tayong initial entry tsaka adjusting entry. And anong tawag doon? Magbabase tayo, no, ng adjusting entries natin. Most of the time, depende sa initial entry. Okay? Depende sa initial entry. For example, punta tayo doon sa deferral ulit about prepaid insurance. 'Di ba ang initial entry natin, kapag magsa-subscribe tayo ng insurance, no, is prepaid insurance, debit, prepaid insurance, yan, debit. Tapos, credit natin ay cash, no? So, yun yung initial entry natin nung binayaran natin yung insurance. Paano pag adjusting entries na? Pag adjusting entries na, syempre mag-expire na yung prepaid insurance natin for a period of time. Kunwari, let's say after 1 month, no? Yung example natin kanina na kunwari July 2024 ngayon. Tapos yung gagamitin nating insurance ay from August 2024 hanggang July 2025. Kunwari, mag-adjusting entries na tayo sa date ng August 31. Okay, so 8/31. Ano yung adjusting entry natin? So, itong prepaid insurance na to na debit, magiging credit na siya. Okay? Prepaid insurance. Credit na siya. Kasi, mababawasan na yung prepaid insurance natin dahil nagre-retire na, no, yung 1 month, no? Kasi nakaraan na yung isang month yung buong August, no? And then yung debit natin diyan ay yung tinatawag natin na insurance expense. Okay? So that's our debit. So here, makikita natin, no, na nasusunod din natin yung idea na isang balance sheet account, which is itong prepaid insurance, at isang income statement account, which is itong insurance expense. Okay? So, ganun pag-adjusting entries. At least one balance sheet account and one income statement account. Okay? So, ito yung initial entry. Tapos, ito yung adjusting entry. Okay? So, ganun siya. Yan. So, wag natin kakalimutan. Kasi minsan nga, or madalas actually, yung adjusting entries ay nakadepende sa kung ano yung initial entry natin. Yan. So, burahin lang natin to para magkaroon tayo ng space pa. Yan. Okay. So, moving on.
So, examples ng mga deferrals tsaka ng accruals, yan, prepaid expense, prepaid insurance, supplies, depreciation, unearned revenues. Pag accruals naman, yung mga salaries, interest, accrued revenues, uncollectible accounts. Sige, isa-isayin natin. Prepaid expense, parang prepaid insurance lang din yan. So, okay na yan, no? So, pag supplies naman, dalawang entry tayo ulit. Meron tayong initial, tsaka adjusting entry. Yan. So, sa initial, pag supplies, ang account title natin. So, pag initial, diba, bibili tayo ng supply. So, we have supplies, debit, and then credit cash. No? Yan. Tapos, pag adjusting entries na, ang adjusting entry natin dyan ay, itong supplies, ibababa natin sa credit. Okay? Supplies, credit. Yan. And then, debit natin ay supplies, expense. Yan. So, ganyan yung adjusting entry niya. Okay? So, next tayo. Pag supplies, ganyan yung entry, ha? Next natin yung depreciation of PPEs. Yan. So, pag depreciation, di ba? Kunwari, for example, bibili tayo ng equipment. Yan. Equipment, debit. Equipment. Tapos, credit natin ay cash. Yan. Pag adjusting entries na, dinidepreciate natin yung equipment. So, ang entry ng depreciation ay depreciation expense, dep expense, and then accumulated depreciation. Yan. Kung makikita nyo, hindi natin ginamit yung account title na equipment kasi iba talaga ang atake ng depreciation or ng PPEs. Okay? When it comes to adjusting entries. And itong depreciation natin ay mas pag-uusapan pa natin on another video. Okay? Kasi doon sa another video, saka natin pag-usapan paano ba tayo nagde-depreciate ng mga non-current assets or ng mga PPEs. Okay? Doon natin din pag-usapan kung paano mag-compute ng depreciation. Okay? But for this tutorial video, ay ano muna tayo about sa pagre-record no ng adjusting entries. So ito siya, ganito siya ha. Always kapag depreciation expense, we have debit depreciation expense and credit accumulated depreciation. Yan. So sige, another one. Yan, burahin lang natin to. Another one, we have unearned revenues. Pag sinabing unearned revenues, ito yung mga ito yung mga payment na hindi pa natin na re-render yung service or na-deliver yung product. Okay? Or hindi pa tayo nakakapagbigay ng kapalit ng payment na binigay ni client. Example, kung nakatanggap tayo ng payment in advance from the client. So, we have cash. Kasi debit yan kasi increase ng cash. Credit natin ay yung tinatawag natin na unearned. Yan, unearned revenue. Okay? Ano ibig sabihin ng unearned revenue? Hindi pa natin na re-render yung service or na-deliver yung product in exchange of that advance payment. So, unearned pa siya. And revenue siya. Unearned revenue siya. Pero kahit unearned revenue siya, ito ay actually under liabilities. Okay? Or this is a liability account. Bakit siya liabilities? Kasi may utang pa tayo nagkaroon tayo ng utang kay client at the time na nagbayad siya ng payment. Kasi hindi pa natin na-render yung kapalit nung payment na yun eh. So, utang yun natin sa kanya, sa client. Okay? Huwag lang tayo magpapadala kasi may term na revenue. Pero hindi siya revenue account. It is liability account. Okay? So, always tandaan yung nature ng account bago kayo mag-record. No? And then, paano na kapag na-render na natin yung service, no? Or na deliver na natin yung product, no? So, ang mangyayari na, dito na siya, magde-debit na yung ating, wait lang, burahin natin to. Okay.
So, pag adjusting entries na, ang mangyayari, itong unearned revenue natin ay ide-debit na natin at ang credit natin ay ano ba? Ano ba yung mga revenues natin? Yung revenue account. Okay? Revenue account na yung i-credit natin. Ano ba yung mga example ng revenue account? Kunwari, consulting fee. Yan, consulting fees. No? Ano pa ba? Ano to? Basta mga revenue account natin, yun siya. Pasok siya dito. I-credit natin siya. Pag nag-credit tayo ng revenue account, di ba, ang normal balance ng revenue ay credit. So, meaning to say, nadadagdagan yung ating revenue kapag nag-credit tayo. So, that is how we do our adjusting entries. Kung makikita nyo din, si unearned revenue is liability. Si revenue account ay revenue. Okay? Si liability ay balance sheet account. Si revenue ay income statement account. So, susunod pa rin natin yung idea na dapat every adjusting entry may isang balance sheet account at may isang income statement account. Okay? Yan. So, sige. Burahin natin to ulit para meron tayong space. Yan. Sige, accruals naman tayo. Sa accruals, kunwari sa salaries, no, may mga instances na pagdating sa salaries, may period of time, no, sa isang month na hindi nababayaran agad. Okay? Hindi agad nababayaran kasi hindi siya pasok sa cut-off. Kunwari, ang cut-off natin ay paano ba? Kunwari, ang cut-off ng business ay 10/20. Okay? So, every 10 of the month at saka 20th day of the month, sumasahod yung mga employees, no? So, paano pag 20th na? So, sasahod ka ng 20. Tapos, kunwari, for the month of July, meron lang tayong July 1 to 30, di ba? So, from July 21 to 30, hindi pa mababayaran sa'yo yan within July. Okay? Yung period na yan. Mababayad yan sa'yo sa August 10 na. Okay? Kasi yun yung next na cut-off ng salary. So, ang mangyayari, kung magkano tong salary mo from July 21 to 30, ito yung kanyang magiging entry. No? Or adjusting entry agad. So, we have salaries payable, and then salaries, mali pala, baliktad. So, we have salaries expense, and then salaries payable. Okay? So, kung makikita mo, this is an expense account or income statement account, and this is a liability or balance sheet account. Okay? So, ganyan yung adjusting entries kapag salaries, kapag accruals, no? Ano pa example? We have interest, no? Pag interest naman, may mga circumstances na hindi mo naman nababayaran agad yung interest, okay? Or nag-accumulate yung interest ng, for example, loan. Nag-loan ka sa bangko. Ang kasunduan sa loan ay babayaran mo ng buo yung loan with interest at the end of the year pa. Paano kung nag-loan ka ng January 1? Okay? January 1 ka nag-loan. Tapos, pagdating ng January 30, no, meron tayong adjusting entry na kailangan sundin. Okay? So, yung principal loan mo, tutubo yan ng interest. For example, 10%. So, kailangan nating entryhan ng adjusting entry every end of the month. So, ang entry natin ay interest expense and debit, interest payable, credit. Okay? So, ganyan yung entry kapag interest. Again, this is income statement account and this is balance sheet account. Yan. Sige, ano pa? Accrued revenues.
Pag accrued revenues, di ba sabi nga natin, revenue already earned but not yet collected. So, ano yung example niyan? Example niyan ay, libray natin to. Example nito ay, kunwari, mali. Example niyan ay accounts receivable and then consulting fee. Okay? So, ganyan siya. Yung ating adjusting entry. No? Meron kasi mga problems na additional problem na lang siya. Ay, additional info, no? Na sinasabi na already performed yung service pero hindi pa bayad ni customer. So, yan yung ating magiging entry. Accounts receivable and consulting fee. Debit and credit. Yan. So, wait lang. Tignan muna natin. Check lang ako saglit. Tama ba ako? Yes, tama. Yan. So, ganyan siya. Ano pa? Uncollectible accounts. Ano naman pag uncollectible accounts? Ano yung entry? No? Sa uncollectible accounts, ang entry natin, ang ibig sabihin ng uncollectible accounts, meron tayong mga AR na unpaid or matagal nang hindi na babayaran ni client. So, minsan, may mga pagkakataon na kailangan nang mag-set ng allowance ng business for those receivables na unpaid. Kasi probably matagal na silang hindi pa bayad, and at the same time, baka at the end, hindi na siya mabayaran. So, may mga ganong instances lalo na sa real world, no? Or sa totoong buhay, no? So, ang mangyayari, yung entry natin for that, we have uncollectible accounts expense. And then, credit allowance for uncollectible accounts. Okay, pasensya na sa sulat ko. Bear with me. Ayan, so, merong ganyang entry, no, when it comes to uncollectible accounts. So, we have here expense account, which is an income statement account, and credit na balance sheet account, no? Kasi allowance for uncollectible account is an asset account, and it is also considered as not just asset, but contra asset account. Okay? Ano yung ibig sabihin ng contra asset? 'Di ba si asset dapat ay ang normal balance niya ay debit, 'di ba? Pero dito credit natin siya kahit first time pa lang nang lalabas. So, yung mga contra asset accounts kasi na tinatawag, ito yung mga accounts na nagpapabawas dun sa mismong balance ng asset. Okay? Kumbaga, ang purpose talaga nila yung purpose ng existence nila ay para pababain yung original balance ng isang account. See, for example, ito, allowance for uncollectible accounts is actually partnered with AR. Okay? Or the accounts receivable. No? So, pagdating sa FS, pagkukunin na yung net ni AR, ang computation dyan ay accounts receivable less allowance for uncollectible accounts. Okay? Tapos, ang total, ang total niyan, or ang difference niya ay AR net. Okay? So, ganun siya. Yung mga contra asset accounts, nagpapababa siya ng account, ng balances pala. Pero hindi naman yan dahil sa gusto lang, okay? But because merong certain reason talaga kung bakit tayo naglagay ng allowance. Okay? And for this matter, yun nga, yung mga uncollectible accounts. Yan, hindi talaga maiiwasan yung mga uncollectible accounts na yan. Okay, buray na natin. Sige. Next tayo. Next account. Yun na lang pala. Uncollectible accounts, no? So, yan. Ganun siya.
na discuss na natin yung overstated tsaka yung understated. So again, it affects the fair presentation of FS. Kaya importante si adjusting entries, no? Para hindi mag-overstate or mag-understate yung balance ni accounts natin. Okay. So, sa next video, or hindi. Ngayon na natin i-discuss na lang pala yung alternative methods of recording DEFERA.